Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto na, ako na yata ang pinakamaraming topic tungkol kay Cabral. Tungkol do sa tsorya natin na ano ba talaga ang kinamatay? O ano ang kinahinatnan nito ni Cabral? Nawala ba ito? Ito ba ay binurol? May viewing ba? Kinremate na ba? Nagpunta na ba ang presidente doon sa burol niya? Nalaglag ba sa bangin? Tinulak ba siya sa bangin? Nakaraan, alam naman natin, tinalakay natin to sa iba't ibang anggulo. No? At sa akin lang, sa palagay sa tsorya ko, huwag niyong gagayahin, akin lang to. Naniniwala ako, hindi po nagpakatihulog si Cabral. At ako'y naniniwala, may nagtulak doon. Naniniwala ako. Hindi natin alam kung sino yon, no? Pero akin na lang yon, tsorya ko na lang yon, no? Ngayon, ito naman po, marami pong haka-haka, ito'y lumalabas, mga tsorya, chismis daw, na nakita daw itong si Cabral na naglalakad, something sa Europe, pwedeng sa Paris o pwedeng sa ano pa mang lugar sa mundo na syempre sabi niya kung may apoy daw may usok. Kung may usok, may apoy, may pinanggagalingan, may nagbabaga, no? Ito po parang ganito po. Parang ganyan po ang inaano nila. Isinasadulan nila parang ganito. Nasa picture po. Hindi po totoo to ha, nasa picture ha. Sa pagsasadula lang po to. Ngayon, may mga nagsasabi po talaga, marami na. Di ba nga sabi ko nga sa inyo, pag may balita po na lumabas, hindi lang sa vlogger, mayroon po dyan na nag-leak. Ibig sabihin po, may maaaring may media na kilala, nag-post, tapos inadapt ng mga vlogger hanggang sa kumalat ng kumalat, no? Na maaaring may possible. Pero, hindi pa natin masasabing possible kasi nga, wala namang ebidensya talaga na may video si Cabral na nasa Europa, no? Ngayon, ganito, pakinggan natin itong mga ibang reaksyon ng vlogger na ang dami po viral na po. Kasabay ng kay Boying po, di ba? Kasabay ng kay Boying, nasa hospital daw kuno, sinabi yata, nag-aalmusal ng sinigang. Ngayon lang ako nakakita ng sinigang na inaalmusal. Sa bagay, kung kinabukasan gabi, kakainin mo na umaga, pwede. No? Ngayon, sabi naman ni Remulla, yung kapatid, nag-gugult daw. Ano ba talaga? Di ba? Ngayon, kasabay niyan, itong kay Cabral, buhay pa daw, nasa Europa. Ibig sabihin, maaring dalawa to. Maaring may nag-iimbento at maaring totoo nga. At kung nag-iimbento, isa lang paraan to, diversionary tactics. Para yung tao maaliw, nasa hospital si Boying, o buhay pa ba si Cabral, para makalimutan natin yung pinaglalaban ni Libiste na Cabral Files. Di ba? Yun ang akin Oh. Pakinggan natin to. Kaya pala walang burol. Wala na, di ba? Pinatakas na nila. Penatahemek na nila. Kasi sabi pa nga ni Congressman Miao, di ba? Sabi niya na ang Cabral Files ay tumutukoy sa mga Marcos. Meaning, di ba? Meaning, malalaman na ang mastermind dito lahat ay ang Marcos administration or si BBM. Ang galing-galing talaga ng setup nyo no? Ang galing-galing ng strategy nyo. Patay kunwari. Tapos kailan yan mabubuhay? Kailan yan mabubuhay? Daig pa si Jesus Christ no? Hindi, ito sa akin lang Ngayon, na-realize nyo na. Sagutin nyo nga tanong dyan ngayon sa baba. I-final nyo na. Naniniwala ba kayo na si Cabral ay buhay pa at nasa Paris o nasan man? Hindi, wag natin pahirapan. Naniniwala ba kayo na si Cabral buhay pa? At hindi si Cabral yung nahulog dun sa bangin? Sige nga, lagay nyo nga dyan. Siyempre, bago tayo magsimula ng tuluyan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At para lagi tayong paalala sa mga updated na mga ganitong talakayan natin, no? Kayo, naniniwala ba kayo na buhay pa tong si Cabral? Na ako tatanungin ko hindi mo na sasagot ng buhay pa. Pero naniniwala lang muna ako, pangsamantalan to, panakip lang panakip sa issue lang muna na tinulak si Cabral, hindi siya. Pero may nakita akong hint, ayoko muna magsalita, sa iba kong sasabihin sa inyo, na hindi sa Paris, hindi ang Europa na, mahina yan, mahinang klase yan. Ako may naniniwala ako, ayoko muna, pero doon lang muna tayo sa tinulak siya. Pero baka iba. Baka iba tinulak. Ngayon,
Hindi natin malaman kung talagang mga to. Kasi di ba sabi niya, ni Kiko Barsaga, ito ang pinaka-kabral, ang makakulutas ng mastermind. Tapos bigla nawala. Tapos may mga ugong-ugong, nasan si Vince? Ba't anong ginagawa mo sa Paris? Anong meron? Tapos walang libing, walang viewing, walang burol, lahat wala. Di ba? Kaya nagtaka yung otoridad. Yung mga otoridad nyo, nalilito na rin. Ano pa talaga to? Nagugulat sila sa nangyayari sa atin. Kagaya nila Kiko Barsaga. Ano ba talaga to? Alam mo yun, sila Jason, buhay pa ba to, ano? Pakinggan natin si Jason, pakinggan natin, pakinggan natin. Ay kung itong si Cabral, found out anong tawag nito, the data, the report, no? Kay Mr. Leviste, kay Mr. Marcoleta, or even to the Vice President, dahil may mga report na may kopya rin si Vice President Sara Duterte nito, sapagkat ito ang insurance na ni Cabral that if something happens to her, merong maglalabas, or ito ang kanyang, anong tawag dyan, Admar, ka ng, ito yung parang alas ni Cabral, kaya nga hindi siya magalaw-galaw, kaya iba-iba ang kwento, merong inihulog, merong ibang nakita, ngayon may mga lumalabas naman that she was spotted in Europe, no? I don't know whether in conference with Saldico or with Secretary Vince Dixon, who was reported yesterday to be in Paris, France. Hindi lang ito listahan ni Cabral. This is an official document of the DPWH under the planning division, which is headed by Cabral. Corner ng mga ngayon, loyalista. Yung mga vlogger na yan, isipin nyo common sense na lang nga. Pilit nilang pinaglalaban ngayon ng administrasyon, alam ng mali. Isa lang ibig sabihin, kapag mali, pinaglalaban mo pa na ginagawa mong tama, dalawa lang yan. Alam mo ano yun? Sumasampalataya ka doon or binayaran ka. Tatandaan mo yan. Hindi naman sila religion eh. Hindi naman sila religion eh. Sila ay mga vlogger na politika. Kaya, alam nyo na. Bayad o hindi? Lagay nyo nga, bayad o hindi? Mabiri mo, tama na. Mamaliin mo pa. Kitang-kita na, harap-harapan nangyayari sa atin. No? Hayaga na. Ito ba'y coincidence lahat? Nasa Paris, si Vince, si Cabral, nahulog kuno, nawala bigla sa eksena. Tapos, walang viewing, walang burol, walang walang libing, walang dumalon opisyal doon. Tapos, walang investigasyon si Lacson, tinibag ang ICI. Ano to, lahat nagkakataon lang? Pinalitan si Marcoleta, lahat sinungaling na si Gutesa, si Saldico hindi pinaniwalaan, pero si Madriaga pinaniwalaan. Kayo nga umusga. Kung ito nagkataon lahat to, pabor ba lahat sa kanila to? Opo. Tapos sabihin mo, DDS pabor? Anong kinalaman ng DDS dito sa usapang ito? Ang may kinalaman dito, taong bayan. Kasi sila ang nawalan, hindi DDS. Hindi to gawa-gawa lang ni Cabral. This is an official document of the Republic of the Philippines. Yes. Public document ito. Yes. Sir Jay, kahapon ay itong ang BICAM committee ay pinirmahan na po nila o pirmado na nga nila itong final na version ng 2026 General Appropriations Bill. Kayo ba ay satisfied doon sa kinalabasan, resulta nitong BICAM, considering na sa unang pagkakataon ay live stream open at nakikita ng publiko ang ginagawa o yung prosesong ginagawa po nila? Kung congressman ako, happy ako kasi merong nakalaan na 151 million pagka bumoto ako in favor of the 2026 budget. Pero kung mamamayan ka, taxpayer ka, palagay ko, hindi ka matutuwa sa katotohanan na bagamat ito'y transparent, saan ka nga naman nakakita, no? Transparent, live streaming, naguguluhan sa Congressman Ridon, si Representative Ridon, bakit daw meron siyang allocable noong 2025, hindi pa naman siya congressman. Hindi naman sinasabing kanya Pero yung party na nire-represent niya, remember, nominee ka lang ng partido. Ang merong allocable noon
Bicol Saro, di ba? So siguro kinakailangan mag-aral pa ng konti itong mga bagong congressman. Pagkat hindi bago si Terry Redon, dati na yung representative ng mga NTA, SNTA, ng Kabataan Party List, no? Opo. Kaya siguro na-shock siya bakit meron na pisto yun, no? Ng anong pangalan nito? Meron pala silang ganon. Na nakatago. Usually hindi natago. At saka yun nga, bakit isasama sa allocable yung mga cabinet secretary? Hindi naman sila mambabatas. So, ibig sabihin, pang saborno yan. Pang suborno, pang bayad, pang anong tawag niyan? Pang ekis, pang patong, para nang sa ganun ay makuha mo yung loyalty, no? Kung sino man yung mga dapat magkakwata ng mali-malitang basura. Opo. At kayo naniniwala, Sir Jay, na ito ay bagong forma ngayon ng pork barrel? Oh yes, very, very, in fact, tinawag na nga ang pansin nila ng Supreme Court when they ruled on the 60 million, no? Kasi nakita nila doon, kaya sinasabi nila, itong mga ganitong allocable, dahil meron ng precedent case niya, may jurisprudence na dyan na Jade, no? Yung PDAP at saka DAP, diniklara illegal yan na Supreme Court. Ang ginawa nitong bagong administrasyon, binago nila yung mga terminologies para mapaikutan yung batas. Kaya lang nakita rin ng mga maestrado yan. Kaya nga itong, ngayon lang tayo nasisyak, meron palang word as allocable, no? Wala yan. In the past, walang tinatawag na ganyan. Kasi yan po ay ang dating PDAP o Priority Development Funds Assistance kunyari, pero sa totoo lang, in the pocket, nagiging mapera o maleta sa basura. Opo, at ito'y may kaugnayan din doon sa mga naging pasabog ni Congressman Leviste, Sir Jay, kung paano nangyayari yung mga allocable, hindi mo ba? Yung mga pinakita po Yes. ng mga dokumento na Alam niyo, kung yung mga congressman. Kung marunong lang kayo gumawa ng budget, kasi ako gumagawa ko ng budget sa local eh. Matagal akong umawak ng budget sa local. Kung marunong lang kayo, sasabihin nyo, napaka-imposible nangyayari ngayon. Oo, sasabihin nyo, bakit ayaw ilabas yung kopya ng DPWH? Ngayon kasi mga nanonood sa atin, mga hindi naman marunong sa budget, hindi marunong sa ibang gobyerno, kaya nabibigla. Akala siguro nila, inosente sila, pitatanggol nila administrasyon. Pero bagay na mali yun. Nakikipag-ugnayan sa DBM o sa mga cabinet officials. Sa inyong palagay, ano bang masasabi po ninyo dito nga po sa mga expose ni Congressman Leviste pagdating po sa issue na yan? Alam mo, ito nga ang hamon eh. Hamon dyan sa uncivilized society, no? O evil society kung tawagin ng iba. Ang dami nilang pinapile na kaso. Ngayon sila magpakabayani, pailan nila ng kaso yan sapagkat meron na ngang president case yan, and I'm sure the Supreme Court will rule favorably. No? Kasi hindi na po tama eh. Kasi sasabihin ng mga ibang cabinet secretary at saka mga tagapagsalita ng Malacanang na ito mga palpak itong mga expose ni Mr. Leviste, no? Ni Congressman Leviste ng Batangas. Pero sa totoo lang, iisa ang source. Ang pinaka-the best dyan, to disprove Mr. Leviste, ay ilabas. Ayaw nga ilabas eh. Kasi bakit? Isa lang ang pupuntahan eh. Mabubuko sila. Sige, i-reason mo nga ako, ba't ayaw ilabas yung Cabral? Yung di Cabral pala siya, yung DSWD na DPWH na files, ba't ayaw ilabas? Sige nga, bigyan mo akong dahilan. Wala, di ba? Oy, public, yan? Hindi pwede hindi labas yan. May karapatan ng Pilipino humingi dyan. Hindi yan private na document. Tandaan niyo yan, Ng DPWH ni Secretary Vince Dizon, pero hindi siguro niya magagawa yan ngayon, Jade, sapagkat siya ay namamasyal sa Paris, France, no? Ito nakapagtataka, bakit nasa Paris tong taong ito? Ang dami pupunta, ba't Paris pa? Wow. Kaya hindi niya magagawa yan. Nag-Happy New Year siya doon sa may Eiffel Tower, no? Doon sa ika-6 na palapag, baka doon sila nagdi-dinner ngayon. Kaya
I doubt whether he can release that openly in public. Because, anong tawag nito? Malinaw naman, meron na silang communication ni Mr. Libiste na confirming na pareho sila ng kopya. Hindi naman kasi pwedeng magkaiba ang kopya dahil isa ang source eh. Tama. Ang source ay DPWH. More particularly, from the computer generated data of Undersecretary Cabral na hindi natin alam kung alin ang totoo, kung nahulog ba, inihulog ba, o nasa Europe na at kaya nandoon din si Secretary Vince Dizon. No? Oh. So hindi natin alam kasi masalimuot itong kanilang ginawang drama sa maagang gabi ng December, anong petsa yun? December 16 ba 19. yun? 28? Hindi ko na alam kung anong petsa. Nais ngang O, tignan nyo ha. ipa-authenticate nga yung mga file. Tignan nyo ha. Lumalabas yung mga ganito salitaan. Kilalang tao ito. Ako, wala akong impormasyon pero may sarili akong imbestiga. Ayoko ilabas kasi magkakaroon ng, hayaan ko matuklasan nila. Pero pag malapit nila matuklasan, uunahan ko sila. Sabihin ko sa inyo, mabibigla kayo. Yun, tsorya ko lang yun ha. Pero sa tsorya ko na yun, kikilabutan kayo. Pati otoridad kikilabutan sa malalaman. Hindi po ako otoridad, hindi po ako investigador. Pero sabi ko sa inyo, wala ako ibang ginawa dati kundi magbasa ng Biblia, lahat-lahat. Kaya hindi ako pwedeng lokohin. Hindi to timing, hindi to coincidence. Basta ayoko muna ilabas. Sa akin lang muna, kung ano yung sagot nyo muna, naniniwala ba kayo na si Cabral ay buhay pa? Sige nga, lagay nyo dyan bago tayo magtapos. No. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Kayo na ang bahala mag-judge sa lahat ng sinasabi ng mga tao sa paligid, sa mga comments na kung buhay pa ba o hindi. Paalam sa inyong lahat.